Okay, isang mapagpalang umaga muli, mga kapatid. Sundays for the Lord. Purihan Diyos, no? Sa buhay at kalakasan, mayroong papo tayo. Okay, without further ado, tayo po tayo lahat. Open our Bible. In the book of Romans, chapter 7, verse 15. Okay, sabay-sabay natin itong babasahin. Are you there? Okay. So, Romans chapter 7, verse 15, basahin po natin. Bible says, "For that which I do, I allow not, or what I would, that do I not, but what I hate, that do I." Salangin tayo. Panginoon, salamat. Pagkabasa ng iyong salita. Nihiling po namin na maunawaan po namin ito. Buksan mo po ang aming puso at isipan sa mga spiritual na pagpalo. Mga hadlang, kasalanan, kabalisahan, ay aming ibinawaksi at Panginoon, paligtan mo ito na isang pusong handang tumanggap. Teachable heart, O God. At nilihiling po namin ang malayang pagkilos ng Banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Abutin po kami, Panginoon, saan kami naroon? At tunay namin tunay nga masasabi namin sa araw na ito ay pinagpala ng Espiritu. As na thank you and visit. Okay. Sa ating paksa ay may kinalaman sa ating pakikibata sa ano ha? Pinamagatan natin itong the silent struggle. Ano? Alam nyo, maraming Kristiyano regularly ay ma-attend sa church. Weekly nakakarinig ng mga salita ng church mo. Ma-attend sa mga Bible study, nagkukot ng mga scriptures, ano? Yet remain unchanged. Hindi naman natin masabi na hindi mo naman tinuturuan. Pero nakakapagtaka lang. Hindi natututo. Ano yung bang, alam mo parang meron tayong klase ng halaman na bonsai ba yun kung tawagin? Diba, ilang taon na siya, hanggang doon na lang, hindi na siya nag-mature, Okay. Sabi mo silent ito, struggle. Siyempre pag silent, di mo naririnig. Pero maaaring makita. So, they know the truth, but never live the truth. This create a silent inner hunger. Knowledge without transformation is dangerous. Ito na nga po yung tinatawag nating philosophy, Gnosticism. Pinuno ko lang yung utak mo ng knowledge. Pero wala kang transformation. Delikado, sabi ni Paul, knowledge pops up. Kasi ninyo yung mga Krisyano, hindi naman. Sila pa yung mayayaman. Okay? So, at sa katunayan, prophetically, sa 2 Timothy 3:7, isa ito sa mga huling tanda ng huling panahon. Actually, ang context na, isa ito sa mga characteristic ng mga false teacher. Meron din mga ilang mga Krisyano na masasabi na natin na-deceive. Ganito rin na-deceive na alam yung katotohanan pero hindi pinagmumukha. Ever learning but never come to the knowledge. Struggle, according to Webster, is a struggle in an ongoing internal conflict. So may opposition. Ganun yun, hindi ba? Pag narinig mo salitang parang wrestling. May two opposing power. And bawat isa sa atin ramdam yun. May inner struggle. And also silence. 6 feet below the ground. Wala sa buhay mo. Amen? Alam natin, biblically, warfare, spiritual, ang warfare natin is spiritual. We fight against our relentless foe, the devil, the world system. Ito nga din, pinakamahigpit nating kaaway ng ating sarili. Sabi ni Paul, yung kinamumuhian ko, yung ginagawa ko. Sounds familiar. Hindi na banggit yung salitang word for word struggle, pero it implies may struggle. It's ang contact with sin. Kasi nung tayo ay naligtas, hindi naman nawala yung pinakawag na sintomator. Yung natural tendency natin na magkasala, nating minana. Okay, diba?
lamang ay nagkaroon ng additional nature, which is yung divine na inrate ng Holy Spirit sa atin. Ito naman yung divine tendency na nakikaroon sa atin. Pero ito ay conditional. Para lang sa mga Krisyano, gusto take offered sa leading ng Holy Spirit. Okay. Context ito, Romans chapter 5, verse 15. Paul is not describing an unbeliever, but a regenerated man who delights in God's law. So he exposes, nilalantad niya the tension between the new nature that desire righteousness, the flesh that resists obedience. So, lahat makaka-relate. Lahat ay merong tinatawag inner silent struggle within. Everyday ng buhay natin yan. Kahit sabihin mo pang malagaw ka ng Kristiyan. Ito nga si Paul, nilalarawan niya. Meron siyang struggle. At ito ay struggle with sin. Sounds familiar? Tulad lang din tayo nito mga nampalatayan kay Kristo. Amen. May kung tayo mga silent na siyang humahadlang, no? Upang hindi tayo lumako. Kasalanan na nag-uugat doon sa ating mga sinful nature. Kapatid. So it's real, mga kapatid. So yung yeah. So this passage, Romans 17, shows that spiritual struggle is real even for mature believers. Ngayon, ang tanong, why do some Christians stay in the struggle and never truly learn or grow from the church? Bakit ano ang Kristyanong, until now, Di yung kanta niya, narinig ako. Dari ba Kristiyano ba yun? Di na natuto. Diba? Maraming Kristyanong hindi natututo. Kahit regularly, ma-attend sa church, at saka outwardly, mukhang religious. So, ano-ano ba yung mga factors, na humahadlang? Bakit ba, hindi natin malago sa pananampalataya natin? Kasi, logically, lahat ng bagay na nangyayari, di ba meron tayo? Bakit ka ba sa iyong pananampalataya tayo kay Kristo at tingnan? Hindi naman natin pwedeng sabihin, hindi ka naman tinuturuan. May lang eh. Okay, so meron ditong 7. Bato-bato sa langit, ang tamaan ay magbago sana. Okay, so expound na natin ang Word of God. Nothing personal. Number 1, because of lack of personal commitment. Yan ang number 1. Sa Luke 9:62, Bible say, and Jesus said unto him, no man, having put his hand to the plow, and looking back, is fit for the kingdom of God. So, ang context nito is for discipleship. So, meron ditong 3 would-be disciples, May kanya sila excuses. Mga, alam mo ba yung maling pagpapre? Teka muna, Lord, susunod kami sa'yo. Teka muna, papaalam muna. Teka muna, lilibig ko muna yung tatay ko. Ano sabi ng Panginoon? Walang magsasaka na paghawak. Kasi engagement yun eh. Diba? Paghawak mo dun sa may araro, huwag ka nang lilingon pa. May nililingon tayo ng sarili. Diba? Buhay natin. So yun, unlike Jesus stresses would be the followers who wanted to follow Him on their own terms. Christ demands undivided loyalty, not half-hearted discipleship. Alam nyo, ang pagiging alagad ni Kristo, talagang it requires commitment. Personal. Kasi ikaw mag-decision para sa'yo, hindi ibang tao. Amen? Fit is not fit to the kingdom. Para bang nag-apply ka ng trabaho, di ba mayroong mga qualification? Kailangan mag-fit ka doon. Otherwise, hindi ka qualified sa tatanggapin nilang empleyado doon, di ba? Madali maging Kristyano di ba? Tanggapin mo lang yung, sampalataya ng finished work of Christ. Kasi ang salvation instant, pero ang discipleship is a hard, long process. Amen? Madaling magpaka-Kristyano, pero hirap maging Kristyano. Amen? Kasi nire-requires niya din yung personal commitment. Yung undivided loyalty kay Kristo. Amen? Amen.
Una, dahilan, divided focus. Ayun ang tinuturo nun eh. Isang magsasaka pag hawak niyan doon sa araro, in-engage siya na yung sarili niya doon. Hindi siya pwedeng lumingon. Ano mangyayari doon sa may parang roller coaster yun. Parang mga, yun, sigsag, ano ha? Ang tinuturo doon, divided focus. Okay, so, ang best illustration nito yung pag naglalaro ka ng chess. Alam mo, number 1, kasi ako, chess mentor ako. Ang una-una, ina-assess ko yung bata eh. Kapag nakita ko yan, kapag naglalaro ng chess, tingin ko sa, hindi mapakali. Ina-advise ako na yung parent, hindi po siya para sa chess. Baka sa basketball na lang. Kasi dapat yung bata, malakas siya pumukus. Hindi siya madaling ma-apektuhan. May narinig siya, may nakita siya. Focus lang. Yan ang chess. May 100%. Likewise, ganun din sa pagiging academics. Otherwise, hindi tayo pwedeng maging katulad ng maging isang mahusay na chess player. Hindi tayo magiging, karapat-dapat na lingkod ng Diyos. Hindi sasabihin ng Panginoon sa atin, balang araw na, thou good and faithful servant, enter thou to the door. At mayroong tinatawag na unresolved attachment. Bakit ka ba lumilingon pa? Meron ka pang binabalikan eh, di ba? Ibig sabihin, meron ka pang lilim na pagpinta sa sanlibutan. Katulad, remember, Lot's wife? Nang lisanin nila yung two sin cities, Sodoma and Gomorrah, may bili ng anghel sa kanila. Pagtakbo nyo, wala nang lilingon. Tumatakbo sila na doon. Siyempre, nasa bandang muli yung asawa ni Lot's wife. Napalingon siya, wow! Bakit siya lumingon? Natanong eh. Kasi alam nyo, napakayaman po nila. So yung kanyang attachment doon sa mga material ng bagay, nandun ang kanyang puso. Kaya nga, sinasabi ng banal na kasulatan, remember, that's why. It is a solemn warning to all Christians. Yung iniwan mo na, di ba, yung worldly things, yung mga dati mong ginagawa, hindi ka na yun. Kasi hindi ka magkakaroon ng progress. Ang progress kasi forward eh. Amen? At saka mayroon tinatawag na fear of surrender. Ito ay unbelief. Natatakot ka na isurrender ang buhay mo sa Panginoon. Bakit? Kasi mayroong, unang-una siyempre, kung ba't handa niya, wala kang 100% na pagtitiwala sa Diyos. At katunayan, mas nagtitiwala ka na yung plano mo para sa buhay mo ay mas mabuti kaysa sa plano ng Diyos. Kaya naman hindi ka tumusurrender. Meron tayong tinatawag ng mga reservation pa sa ating buhay. At ang ugat niyan, motivated by fear yan, hindi ka gawin ng Diyos na takumping ka. At ang plano ng Diyos para sa atin, perpekto. Wala akong narinig na isang tunay na mananampalataya kay Kristo, sumunod kay Kristo, nasa bandang huli nagsisi, sinabi, mali ang ginawa kong desisyon na pagsunod kay Kristo. Narinig ko ganyan. Pero marami. Kung kailan sumunod kay Kristo, kung kailan tira-tira lang ng sanlibutan. Paano kung may sakit ka na? Paano kung pilay ka na? Saka kapag-desisyon, Lord, yung natitirong buhay ko at kalakasan, bibigay ko sa iyo na. Wow, tira-tira. Hindi gusto mo ito siyang leftover. Gusto niya yung best niya, yung malakas ka pa ngayon. Yun ang hinihintay niya, hinihingi niya sa'yo, nabigay niya. And then now, hindi mo pa binibigyan. Dami mo pa reservation, ang daming excuse. Lord, teka mo na. Magpapaalam muna ako. Ay, Lord, teka mo na, yung ililibig ko muna yung tatay ko. You're not faith. So, we cannot move forward spiritually while constantly looking back. Tulad na ng farmers kanina, ano ha? So, paano ba natin? How to have a personal commitment? Una, decide once and for all to follow Christ fully. Hindi yung susunod ka lang sa Diyos, pag-fully niya. May mga selective Christian, pinipili mo lang yung mga utos na pokong-pokong sa'yo, ano ha? Hindi gano'n. And let go of old habits. Yung mga past mo, ano mabuhay mo? Move on ka na. Amen? Kasi wala ka na magagawa para doon eh. Lesson na lang ang pwede mong kunin. At it doesn't make progress kung lingon tayo ng lingon.
Amen. Marami tayo pang magagawa para kay Kristo. Doon tayo tumingin. Doon natin i-focus ang ating attention, ang ating kalakasan, ang ating panahon. Mayroon pa. Still a long way, mga kapatid. So, make obedience non-negotiable. Ang ibig sabihin nito, huwag yung susunod ka. Teka Lord, susunod ako kay Camera. Kung may mga ganun tayo, di ba? Susunod ako sa'yo, ibibigay mo na sa akin lahat yung mga pangangailangan ko. Wait ba yung ganun? Pero magkano sumunod sa Panginoon, nandiyan na ang lahat. Hindi faith yun. Ang walking by faith, meron ka tinatawag na humble beginning, doon ka huhubugin ng Diyos. Doon patutunayan ng Diyos at i-testify mo sa lahat ng tao, ang Diyos mo ay provider. Doon ma-stretch out ang faith. Doon ka matutulong lumuhod at humingi sa Diyos lahat para sa lahat ng pangangailangan. At doon patutunayan ng Diyos sa iyo na ang kanyang salita ay katotohanan at nakapangyarihan sa iyo. Amen? Number 2. Because, bakit ba mayroong mga Kristyano na hindi talaga lumalago sa natututo sa iglesia, no? Because of failure to apply the word. James 1:22, but be doers of the word, and not hearers only, deceiving your own self. James writes to believers who knew Scripture but failed to practice it. Then yun? Knowledge without obedience leads to deception. Okay. So, ginamit dito yung example yung salamin. Pagharap natin sa salamin, siyempre, nakita mo yung mukha mo. Oops, may mga... Siyempre, ayusin mo yung sarili mo dahil sa magulo yung buhok mo, may make-over mo yung sarili mo, di ba? Pero yung salamin, walang kakayahang linisan, alisin yung mga dumi mo sa iyo. Likewise, ang salita ng Diyos, ganun din eh. Pag narinig mo ang katotohanan, umakam ka. Mag-response ka doon sa panawagan ng Diyos. Hindi yung mga audience ni dito, Jewish audience dito ni Jim, narinig nilang doon. Di ba alam natin yung narinig dito, labas doon. Ganun nangyayari. Kaya nga hindi lumalago sa pananampalataya. Bakit? Loses its power. Walang kapangyarihan yun. Kristyano lang sa puso, wala sa puso. Walang gawa eh. Ang pananampalataya, abstract yan. Naririnig mo, pero kung walang demonstration, siyempre walang power. Nandun ang kapangyarihan nun eh. Isang bagay na pananampalataya, nakikita mo gumagawa. Yun ang buhay na pananampalataya. At pinapatigas nito ang puso. Kapag nasanay ka na, nano-normalize na ang kasalanan sa buhay mo, na-harden yung heart. Nai-immune ka para natanggap ng ito. Diba? Ipansin niyo yun? Kasi nasanay ka ng sumubay sa ulos mo. Nasanay ka ng hindi ipamuhay ang katotohanan ng salita ng Diyos. At ito ay nagpupudos ng spiritual stagnation na mababansot. Kaya ng dahilan. Kaya tayo nababansot. Hindi natin ipinamumuhay. Narinig lang natin. Dinadaya natin. Ba't ka pa humarap sa salamin? Di ba para makita mo ang totoo mong itsura? At ayusin mo sarili mo. O ba't ka natin sa church? Di ba para marinig mo anong mensahe ng Diyos? Di ba dapat magre-respond ka doon sa tao sa anong mensahe ng Diyos sa'yo? Pag narinig mo, lalampas lang doon. Ilang taong ka na, linggo, gano'n ng gano'n. Bansot ka pa rin na ngayon. Makaya tayo sa Diyos. So, paano tayo? How to successfully apply the word? Respond immediately to God's word. Alam niyo yung mga alagay? Ang fishers of men yan. So, ang Panginoon, habang naglalakad sa Sea of Galilee, mapansin na sila Pedro, diba? Sila Andres, sila Juan, di ba? Mga uneducated people ito eh. Habang nangingisda sila. Ano sabi ng Panginoon? Follow me. I will make you fishers of men.
Anong ginawa ng mga mangingisda na naging disipulo ni Kristo? Tingnan mo na Lord, tingnan mo na, wala kaming bank account, tingnan mo na. Wala papakaan sa pamilya na. Ano sabi niya? Immediately, iniwan nila ang fishing business. Ano pinapakita? Panginoon na tumatawag Oh. Ay, dayan, narinig yan. Obey, even when it's uncomfortable. Minsan, lumusunod lang tayo, comfortable tayo. Solving lang, di ba? May ay, kaya naman, makita nila, mabuli-buli ako. Wala nakakita, magsishare ako ng gospel. Di ba? Kasi nakompromise tayo dahil sa ayaw natin mabuli. So, nagiging silent Christian din tayo, parang si Nicodemo. Hello? Wala naman kayong hayop. Ito yata kasi asubla pa lang ito Gagalit na kayo sa akin, ano ha? So, ang tanong, what must I do? Not what did I learn? Hindi yung natutunan mo. Itanong mo sa sarili mo, ano gagawin ko? Kasi may danger doon sa natuto ka lang, napuno lang yung utak mo ng knowledge, nakakalimutan mo na yung dapat mong gawin. Yung nga sabi ni Jess, harap mo sa salamin, pagtalikod mo, nakalimutan ko na kung may tsura ko. Pero yun, may narinig mo yung mensahe ang Diyos sa akin, naabot ako doon Hanggang doon ka lang. Mag-isip ka, may pagbabago ba mangyayari sa buhay ko siya? Wala. Walang action Kaya nga, self-deception, dinadaya mo yung sarili mo. Bakit naman pumunta ng church? Di ba para mag-bless ka, ma-encourage ka. Di ba? Kasi ang buhay na ito, punong-puno ng problema. Stressful tayo, di ba? So, maasa ka ma-encourage ka. Maasa ka na matransform ka, di ba? Okay? Linggo-linggo na lang, buwan-buwan na lang, taon na ang lumipas. Ganun mo pa rin. Yun na. Number 3, because of superficial faith. Yan, isang dahilan yan, kaya tayo napapansot. Ano Mark 14:19, and the curse of this world, and the deceitfulness of riches, and the lust of other things, entering in, choke the word, and it becometh unfruitful. Alam nyo, ang context nito is yung Jesus explained the parable of the sower. Alam na lang natin ito, merong 4 na klase ng di ba? Ng ground. Ito ay 4 na klase. It represents 4 kinds of heart. At yung seed, di ba? It represents the word of God. Merong lasik doon sa tabi ng daan. At tinuka ng ibon, ibon represent the devil, di ba? Ganun yun, may nakaw Kaya hindi safe yun di ba? Pero iba may napunta sa stony ground. Ito yun. Siyempre, common sense, ng stony ground yan, mababaw ang di ba? Walang tibay na maasahan yan. Di ba? O katulad ng isang sabihin na natin, kahit hindi halaman, punong kahoy. Aba, kung yan nakatanim sa batuhan, siyempre, hindi matibay. So pagdating ng bagyo, di ba? Madali yung makukuha. Likewise, ganun sa isang Kristiyan, kapag hindi ka rooted sa Word of God, madali kang bumigay. Pagdating naman ang pagsubok ng buhay, yan Kaya nga sinusubok ng Diyos Bakit? Hindi para malaman niya kung genuine Christian, hindi para malaman mo sa sarili mo nasaan na ba ang iyong pananampalataya. Nagle-level up ka. Kasi yun ang isa sa mga tools na ginagamit ng Diyos bukod sa kanyang salita para lumago ka sa pananampalataya. I-put into test niya yung iyong faith. Kasi may pakinabang dyan. Patience, diyan ka matututo. Humility, diyan ka matututo. Contentment, diyan ka matututo. Experiential knowledge. Hindi yung sa utak lang. Amen? Amen. Ayan. So bakit? It's emotion-driven, not conviction-driven. Hindi lang yung, emotionally, blessed ka nga, pero hanggang doon lang. Dapat, naunawaan mo ang katotohanan at meron kang determination na ito. Ganat which time, pressure, and temptation. Sinabi ko na, produces no lasting. Hindi ka bumulungan. Alam niyo, isang punong kahoy, kaya mo itinanim yan para pakinabangan.
Lala, fruit-bearing fruit, di ba? Katulad ng sa Bible, ginamit yung ano eh. Kaya lang, vine yun eh. Yung upas eh, di ba? Kasi sa lahat ng vine, maraming putong-pulang bunga, upas, di ba? Kaya nire-represent mo isang mabungang Kristiyano. Okay? So, expect at ang Diyos sa bawat isa sa atin na tayo ay magiging isang mabungang Kristiyano. Come to think of it. Ano ang magiging damdamin ng Diyos sa atin ngayon kung tayo hindi na? Sayang, niligtas pa naman kita. Kaya nga pa, inaasahan ko sa'yo magbubuka. Ano nangyayari sa'yo? Amen? Yan. Okay. So, paano tayo magkakaroon ng malalim na pananampalataya? Spend consistent time in prayer. Ito very basic sa Christian life. Ito yung two-way communication ng isang mananampalataya para tayo sa pananampalataya. Tayo ay nagsasalita, communicate tayo sa Diyos through prayer. Ang Diyos naman, communicate sa atin through His written word. Okay? So, basic but fundamental sa pagganong Kristiyano, yung pagpapasa ng salita ng Diyos at pananalangin. Amen? Kumusta ka, kapatid? Sa araw-araw na ginawa ng Diyos ng buhay sa iyo, tuwing umaga ba, may time ka para sa Diyos ng buhay bago masimulan ng iyong araw, iyong trabaho. Ikaw ba nagbabasa pa ng Bible? O pag may pagkakataon ba, naisishare mo din yung gospel sa katrabaho mo, klase mo? O pag hawak mo, hawak? Cellphone na yun eh, di ba? Yun ang ginagamit ng kaaway ngayon sa mga, especially sa mga kabataan. Okay, so stay rooted in sound doctrine. Manatili ka sa sound doctrine. Huwag kang basta matitinag, may narinig ka lang dyan, opinion lang, wala namang kasiyahan sabi. Huwag kang basta maniniwala. Ang otoridad, gawin mong otoridad sa yung buhay ng salita ng Diyos. Para hindi ka maliligaw. Kasi ilaw to sa atin ng Bible, para hindi ka maligaw. Amen? Ano pa? Persevere during trials. Pagdating ng pagsubok, hindi naman ang buhay ay laging may pagsubok. Paminsan-minsan dumadating sa atin ng bagyo ng buhay. Pero maging matibay ito na. Ang pananampalataya mo sa Diyos ang magsasalita sa iyo sa lahat. Amen. Okay, pang-apat na dahilan o hadlang at dahilan because of lack of accountability. 1 Peter 4:10. Bible says, as every man had received the gift, even so minister the same one to another, as good steward of the manifold grace of God. So, context na ito, it has to do with spiritual gift. And Bible tells us that every one of us is a steward of God's spiritual gift. Sabihin, accountable tayo sa Diyos. Di ba? Ngayon, bakit nagiging handa? May mga Kristiyano hindi accountable, Kasi nananatili, gift remain unused. Kaya nga ibinigay ng Diyos siya para gamitin mo. Ang ibig sabihin mo, kung i-isolate ang sarili mo, na para ka na lang bang wala kang pakialam, okay, ayaw mong maging kabahagi ka naman ng katawan ni Kristo, maaaring hindi ka kamay, baka paa ka naman. Si Kristo ang ulo, di ba ganyan ang paglalarawan sa iglesia, katulad ng katawan ng tao? Kaya ng Diyos nagbigay ng gift, baka ang gift po, teaching. Pagturo ka. May mabibless sa'yo, lalalo sa pananampalataya. Paluluwalhati ang Diyos sa buhay mo. Kasi, tama yung response mo. Naiintindihan mo kaya binigay sa'yo yung para gamitin. Hindi para i-isolate mo yung sarili mo, okay? Hindi mo gagamitin yung gift na mayroon ka. Ano ba? Growth become isolated. Unang-una ikaw ang magsasakit ka. Hindi ka lalago sa pananampalataya. Hindi ka laging present dito sa pagtitipon. Siyempre, bawat isa sa atin may spiritual gift tayo So natutugunan niya sa pamamagitan ng different spiritual gift na mayroon tayo. At yung accountable Christian, ginagamit niya yung gift niya as a channel of blessing sa ibang mananampalataya upang sila naman lumago sa kanilang pananampalataya. At ikaw naman, na lumalago, may gifts ka naman, yung paglilingkod, hindi teaching, maaaring paglilingkod. Merong mga need na-address. Ginagamit ka ng Diyos mightily. Instrumento ng kanyang kalulagan po, naluluwalhati ang Diyos sa Lord. Tama ang gamit po ng buhay Kristiyano mo. Amen? Eh bakit maraming Kristiyano hindi lumalago? Hindi nagpapagamit sa Diyos Paano
Una-una yung buhay mo, di ba? Kanina sabi may mensahe, dapat isuko mo ang buhay mo, okay. Tapos, may binigay pa ng Diyos na, para saan ba itong mga spiritual? Well, diyan ka accountable sa Diyos. Ibig sabihin, someday, harap tayo sa judgment seat of Christ. Oops! Siyempre, accounting na yan eh. Yung binigay ko sa iyo ng spiritual gift. Anong ginawa mo? Natakot ako. Pinaon mo na lang. Kami ba yung parable? Hindi tapat na record. Yung stewardship ang context, no? Steward lang tayo. Ibig sabihin ng Diyos sa may-ari. At iwala lang po tayo. Lahat ng mayroon tayo, pinagkakatiwala ng Diyos. Isa ang spiritual gift. Kaya, nakakaya sa mga Kristiyanong pupunta lang dito pagkatapos na parang routine lang lalabas ulit. Walang involvement, walang participation, walang accountability sa body of Christ. Kaya ngayon nyo lang naririnig yan, may purihin ng Diyos. Yan ang truth. Hindi tayo para dito, traditionally uupo lang, magbubutas ng pangok, tapos magbibigay tayo, awit, aalis na tayo. Tradition yun eh. Hindi ganun ang body of Christ. Hindi yung church building, we are the body of impact, the believers of Christ. Amen. Amen. Amen? Yan. So, paano tayo magiging accountable? Kailangan serve actively in the church. Yan ang una. Be open to correction. Ito meron mga Kristiyanong kasi, alam mo ba yung mga kahiya? May mga pitikit, masaling mo din. Tumutupit ng gano'n. Kaya kung minsan kasi yung too much familiarity, bibutpan ka natin, nagkikihad lang din yan tayo mga Pinoy, may pagkapusong ano tayo mamon, ano ba? Yung bang pag na-correct mo, magagaling na kay Pastor. Si Pastor, pinanon mo, kala ko ba, Hindi, siyempre, ang pastor, hindi naman alam lahat ng pinagdadaanan ng buhay throughout the week, di ba? So, inaabot ka ng Diyos, huwag mo si pastor, inaabot ka ng Diyos hayaan mo siya. Meron siyang gustong gawin sa buhay mo, may gusto siyang baguhin sa'yo. Amen? Amen. Yan. So, walk with mature Christians. Ito sa magandang advice, practically, no? Sabi ng isang sabihin, I always remember, tell me your friend, and I tell you who you are. Bakit? Kasi sila yung may most influence to you. Amen? Kung ang iyong mga kaibigan ay mga mature sa pananampalataya, come to think of it, ano ka? Mature ka rin sa pananampalataya. Amen? Yeah. Okay, number 5. Mga giging hadlang, bakit ba, di lumalago, nababanto sa mga? Because of cultural Christianity. Ano ba to? So, Bible says, Ephesians 5:16, redeeming the time because the days are evil. Well, ang context nito is another stewardship of God. Diba? At dito, Paul urged believer to live wisely, intentionally, and purposely in a corrupt. Pero maraming Kristiyano ngayon tinatawag na ang tawag dyan nominal Christian. Sino ba yung mga nominal Christian? Sila ba yung mga Kristiyano na parang nakikiride on lang? Ibang, hindi kasi nasa Christian ako. Philippines is the only Asian country in Asia. Kaya ako, Baptist Christian, okay? At kasi hindi ang magulang ko kasi Baptist sila, kaya Baptist sila. Kaya, so, routine ko, regularly, talagang pupunta kami sa church. Right na yun? Nominal Christian. Celebrate mga Christian activities. Ganun lang. Walang malalim na relasyon sa ating Diyos. Walang sariling conviction. Yan. Bakit? Treat church as a routine and not relationship. At yung binasa natin kali, redeeming the time, ito na siya pinaka-problema nating mga Pilipinong Kristiyano. Notorious tayo pagdating dito, Pilipino. Bato-bato sa langit, amaan ay huwag magalit, magbago sana. Diba? Ang orasan natin hindi yung yung schedule doon. Pag marami ng tao sa church, ay simulaan na yan. Diba? Ganun tayo, diba? Pero, ikaw muna. Tayo ay Kristiyano Pilipino. Dapat sana ang disiplina sa oras magsisimula sa atin.
Nakakaya naman kung mauuna pa sa atin yung bisita natin kaysa sa atin. Ha? Hello? Hi. Tignan nyo mga kapatid ha, realization lang. Pinagkakatiwala sa atin ng panahon, gamitin natin ito ng tama. Kasi ginagamit ng kapag pagpunta ulit ka na, paano yung na-miss mo yung Sunday school? Ang ganda ng turo, Baptist history. Sana naunawaan mo bakit ka Baptist. Diba? At ito ay nagpapakita na wala tayong pagpapahalaga sa ibang tao. Pinaghihintay mo sila dun sa church. Teka mo, sino ba appointment mo dito? Si pastor? Ang church member? Hindi, ang Panginoon. Gawain to ng Panginoon. Konting disiplina lang sa oras. Kasi nagre-reflect kung ano yung mga pinahalagahan natin sa buhay. Hindi nyo sabihin, yan tinuturo nyo directly sa inyong mga anak. Anak, hindi masyadong mahalaga ang pagtitipon. Kaya nga tayo lang dumarating. Kung minsan, absent pa nga tayo eh. Yun ang sinasabi mo, indirectly, tinuturo mo din sa mga. And eventually, kahit conscious sila or unconscious, gagayahin ko na yan. At hindi nyo sila masisisi. Kayo ang masisisi. Kasi yun yung tinuro nyo sa kanila. Siyempre, maniniwala, practice ka ng magulang. Pag may kasabihan ka ng araw, may commercial. Yung ginagawa ng matatanda, ginagaya ng bata, kahit mali. Bakit? May tiwala sila. Hindi. Ginawa ng lolo ko yun. Tama, siguro. Without even questioning. Amen? Amen. Yeah. So, prioritize comfort over conviction. Importante yan na yung conviction natin. Kaya tayo nandito kasi gusto nating bigyan ng kalunatian ng Diyos. Yun sana yung motivation natin. First and foremost. Hindi para yung, created social being tayo. Siguro pangalawa na lang yun. Gusto nga din, ikipalubilo tayo, masaya tayo, di ba? Social being tayo eh. No man is an island. Hindi ka pwedeng magiging masaya, hindi magiging kompleto ang buhay mo kung wala rin ng ibang tao. Lalo-lalo na, mga tao malapit sa puso. Amen. Amen? So, excuses laziness as no. Minsan ito, ang katamaran eh. Pastor, sana naman naintindihan ang lamig-lamig. Number 8. Ano? 18? 18 eh, Pastor eh. Grabe naman yan. Sana sinabi niya yun sa akin ni Brother Rolly. Ilang oras ang biyahe doon, no? Halos pagtapas pa ng pilit. Brother Rolly natin. Oh. Every Sunday present yan ha. Maaga pa sa inyong lahat. O, gano'n na, kapag medyo tinatamad po tayo dahil malang sa lamig ng panahon, remember, hindi si Lot's wife remember, Brother Rolly. Diba? Amen. So, yan, no? Yeah. What time? Ito, paano ba ang ating panahon ay magiging tayo? Iwasan natin itong cultural Christianity. Hindi, una, prioritize spiritual discipline. Unahin mo yun, hindi yung tradisyon, hindi yung kultura natin. Hindi, Pilipinong Kristyano ko, kaya natural sa akin yung Pilipino tayo. Huwag ganoon. Pilipinong Kristyano ka na eh. Dapat disiplina sa utak, simula ka sa'yo. Modelo ka. Ano bang purpose ng modelo? Para gayahin. Ginagaya yung mga beautify ka, yung magaganda. Sige, naman ang ginagaya nyo yata. Hindi yung nagpapakita ng magandang ehemplo sa mga tao. Para yung mga susunod na generation, yan ang legacy na mayroon tayo para sa kanila. Di ba ang ganda nun? Bago malisanin ang mundong ito, may hindi mong legacy. Si nanay ko. Ano yan, di ba? Grabe yun. Prayerful yun eh. Pag gising sa umaga, Bible agad ang hawak. Maniwala ka nakukopya at nakukopya. May maiiwan at maiiwan. Ang hirap naman nun. Sinanay ko pag isig sa cellphone, punta sa online, mag-Shopee, Temo, sa Lazada. Di ba? Nakatulog na ka na pag-isig. Balik ulit. Facebook naman kayo. Naubos na yung time mo. Wala nang gawa sa bahay namin. Nakakawin niya ng kaaway. Nalilibangin ka. Hindi nakakaligtaan mo may mas mabuting bagay. Kasi hindi ko naman sinasabi mo sa mga pero merong mas mabuting bagay. Okay? So, yun, i-treat natin worship and service as sacred. Sagradong gawain ng Panginoon. Yung ipagpaliban mo siya at di mo siya bigyan ng halaga. There's something wrong with you. Di mo naiintindihan.
ang pagiging Kristiyano. Shallow Christian ka. Maring bantrot ka pa sa pananampalataya. Okay? Number 6, dahilan. Bakit hindi gumalago ito? Because of lack of desire to grow. Itong pinakamabigat. As newborn babes, desire the sincere milk of the word that you may grow thereby. 1 Peter chapter 2 verse 2. No? Tingnan nyo ha. Sincere milk. Sabi dito, Peter encourages believer to maintain a hunger for God's word. Dapat meron kang pagkagutom, pagkauhaw sa salita ng Diyos. Halimbawa, katulad ng isang baby. Hindi masarap para lang sa baby ang milk. Gusto niya ito. Bakit? Buhay niya, pagkain niya, kalakasan niya ang gatas. Ang gatas ay tumutukoy sa mga basic teaching. Kung ikaw ay bago pa sa pananampalataya, magkaroon ka ng hunger for truth. Dapat nakasynchronize na sa sistema na kung hindi kumpleto ang buhay mo, kung hindi ka nakapag-aral, hindi ka nakapag-meditate sa hindi ka nakapanalangin, hindi ka nakapag-worship sa Diyos, hindi ka nakapag-share. When opportunity arises, grab the opportunity. Kaya nga binibigay ng Diyos sa inyo yan eh. Amen? So, bakit nakakahad lang ito? Una, no discipline na naman, yun na naman, balik na naman tayo doon. Walang disiplina. Pag-isip mo sa umaga, yun nga, cellphone ang hawak, instead na salita ng Diyos. Ang discipline kasi ganito eh, bigyan ko ng larawan. Nahihirapan yata kayo unawain. Halimbawa, nagda-diet ka na, baka lumulusog ka na, ano ha? Siyempre, paborito nyo, tapos na, may craving ka po, mga sugary po, di ba? Ngayon, sinisisyonan mo sa sarili mo na gusto mo mag-diet, magpa-sexy, magpapayat, ano ha? Didisiplinahin mo ang sarili mo. Ibig sabihin, pag sinabi siya, kahit masarap, sa kanyang kakakamtat yung ano ba yung paborito mong pagkain, titigilan mo sarili mo. Ano din sa umaga, pag-isip mo sa umaga, tingnan mo, uy, baka may message sa akin sa phone, huwag mo na, pigilan mo siya, patagpuin mo muna ang Diyos sa panalangin. Buksan mo ng Bible mo, buksan mo ka ng papuri sa Diyos. Ang everyday life natin is a struggle. Parang ni Church ka Espiritu, haharap ka, battlefield ang pupunta mo, paglabas mo dyan eh. Kaya maraming Kristyano, nakukompromise, bumibigay, kasi wala eh, lobat eh, spiritually. Hindi tayo lalagot dyan. O kaya ano pa? Dahil no transformation. Wala kang maaasahang pagbabago. Panalangin mo, Lord, tulungan mo po kung lumago sa aking pananampalataya. Wala kang nadisiplina sa sarili mo. Hindi ka naman nagre-respondo sa panawagan ng Diyos. Narinig mo dito, lumabas ka dito. Diba? Knowledge na-stuck na lang dito sa utak mo, knowledge. Pwedeng katamaran din, walang disiplina. Ngayon, nahingig ka sa siya, uminit ang kapatid. Gusto ko yung pinagawa mo, nakakapres yun. Dali ka, doon ka na lang. Doon sa'yo Christian ka na lang. Kung isisisa, diba? Ikaw, sisihin mo sarili mo. Wala nga. Gusto mo ng pagbabago eh. Hindi ka naman sumusunod. Wala ka naman disiplina sa sarili mo. Sa oras lang. Diba? Oo. Walang maturity din ang mangyayari. No transformation, no discipline, no transformation, no maturity. Kung yan ang gusto mo yun, nasa sa'yo yan. Choice mo yan. Pero hindi ka looban ko ng Diyos para sa'yo yan. Okay. So paano? Paano ba tayo? How to grow spiritual? Una, cultivate a hunger for the word. Hindi ibig sabihin matagal kang Kristyano, alam mo na ang Biblia. Hindi naman magandang attitude yun, alam ko na yan lahat. Wow. Ang salita ng Diyos eternal yan. I mean, hindi mo yan mauubos. Always, there is a fresh truth behind the words. Okay? Kung nakakaramdam ka ng ganun, parang nagbo-burn out ka na, hindi mo na maramdaman ang presensya ng Diyos. Manalangin ka, kasi ang panalangin, ang ibig sabihin niya, humingi ka, Lord. Hayaan mo nga po maramdaman ko itong mga salita mo, usap ka ulit sa akin. Kasi hindi ka nag-pray, mag-pray ka. Kaya nga sabi na, pray without ceasing, huminging walang patid. Yun na
sabi niyo po parang praise eh. Ano bang wala ka? Lahat naman tayo wala eh, di ba? Di bang meron ka? Lahat tayo wala, bigay lang ng Diyos. Di ba? Okay. Next, feed daily on the scripture. Pagkain po ng kaluluwa natin ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, pag hindi mo pinakain, ang katawan mo, ba, ng physical food, magugutom, manghihina ka. At pag mahina ka na, wala kang makakakumpis. Mahina ka eh. Baka mamaya sakitin ka pa. Magiging burden ka pa sa church. Imbis na sana leader ka na ngayon, sabi ng Bible, hanggang ngayon, baby ka pa, kailangan ka pa rin turuan. Kailangan ka pa rin gabayan. May expect na ng Panginoon sa atin eh. Sayang naman yung mga tao dapat nagtuturo na. Leader na. Ito tayo, follower pa rin. Ano nangyayari? May nagtatranspire na hindi mabuti. Marahil isa ito, wala kang hunger. Nakatulad ng isang baby, hindi lang pagkain niya yung gatas. Gustong-gusto niya ang gatas, masarap sa panlasa niya. Ganon din, likewise, no? Masarap sa atin ang katutumanan. Laging may bagong fresh na truth ang binibigay ang Diyos sa atin. Pananabikan natin yun na parang hindi tayo mabubuhay, hindi kumpleto ang araw natin. Gutom na gutom tayo kung hindi tayo makakain ng salita ng Diyos. Okay. Pang-pito, pang-huli. Yan. Dahil lang na umahad lang no, sa paglago. Ayan yung mga inner struggle na mayroon. Okay. Luke 10:41. King James Bible. And Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things. Some context, Martha was busy serving, but distracted from the presence of Christ. Alam nyo, again, it speaks of priority. Ano, ha? Kasi may dalawang bagay dito eh. Parehong mahalaga. Maglilingkod sa Diyos, at saka yung pakikinig sa salita ng Diyos. Yung mabuti. Pero ano yung mas mabuti? Iba yung makinig. Sa kanilang dalawang magkapatid, si Martha, busy sa paglilingkod sa Diyos. Si Maria, busy sa pakikinig sa salita ng Diyos. Kailan dumarating ang anxiety? Ang anxiety, pulling apart. Hinihila sa magkakapila. Kaya ka nga na-stress eh. Kaya ka nga anxious eh. Ang dami mong iniisip, hinihila ka, nag-joke ka. Ang dahilan, hindi ka muna nakinig ng salita ng Diyos. Amen? Katulad ni Martha, tingnan nyo ha, distracted by good things. Minsan ang naging dahilan, tamaw ka na, pastor. Tamaw. Ano pa? Pagka-aral, pastor. Diba? Good things? Yes. Distracted ka, hindi halata ng devil, hindi halata ng ginagawa ng devil. Distracted ka. Kasi pag bad things, obvious. Pag good things. Kasi ang kalaban ng mabuti, yun ang priority. Ang priority mo, makinig ka muna sa salita. Muna. English kasi yung first. Speaks of priority. Amen. Para hindi ka throughout the day, throughout the week, the month, and the years, hindi ka anxious. Amen. Sabi nga ni Peter, cast thy burden upon. Diba? Diba? Yung sino ba sumulat doon? Diba? Ano siya, mangingisda? Binapatol. Bato mo sa Diyos. Ang iyong mga kapal. Lahat, sabi doon, all. Ngayon, pag binato mo, huwag mo na babalikan. Ganyan ka challenge mo dyan eh. Parang basura yung mga kabalisaran, lagay mo sa trash ka. Binabalik ko, kukunin mo ulit. Baka hindi ano nilo, nainip na ako. Kailangan, hindi pwedeng hindi ko isipin yan. Oh, di ba ganun tayo? Careful. Nakasulat, di ba? Ang sinabi ng careful, ibig sabihin naalala mo, Pastor, hindi ko kasi pwede, Lord. Hindi ko kasi pwedeng hindi isipin. Nag-overthink ka na. So, hinihila ka po. Hinihila ka sa magkakabilang panig. Yun yung anxiety eh. Na-overload yung utak mo. Sabi ng Biblia, live one day at a time only. Kung ano yung pwede mong gawin sa ano, ngayon lang makabukas, wala ka ng buhay. Isip ka pa ng isip ng future mo. O sinito ito alam, bukas buhay pa. Nobody knows about tomorrow. Nakita, yun ang reality. Yun ang truth. O pagtulog mo, pagpikit na mata mo, palapat mo ng katawan mo sa ikan, sigurado ka pa, gigising ka pa? Pero sigurado. Marami natulog, di na nagising eh. Yung kilala ng brother ko.
Mag-anak mo yun sa okay? Oh, sundalo ba yun, brother? Sundalo ba siya? Sir. Natulog ang bata. Oh. Alam niya ba yun? Ang lakas mo, sundalo yun eh. Train yun. Alala ng mga kapatid. Alala na sa mga yun ang gamot sa mga tao nakakalimutan. Alala. Amen? Yan. So yun. So bakit? It hinders yung nga, divine attention. Yun ang anxiety. Ibig sabihin ng pag-aalala. Two soul. Dalawa iniisip. Dapat isa ka lang. Bakit isa lang? Yung mga alalahanin mo, para maging isa, bigyan mo lang sa Diyos yun. Yung ano yung pwede mong gawin sa araw na yun lang. Yun lang puso mo. After all, hindi mo naman nahawakan mo bukas eh. Yan ang greatest gift ng Diyos sa atin today. Hindi yung past, hindi yung future mo, yung hawak mo, yung binibigyan ka ng Diyos, hindi killjoy ang Diyos sa buhay mo. Binibigyan ka ng kalayaan, yan lang, alam ng Diyos, yan lang ang sukat, yan lang ang kaya ng utak mo. Live one day, ang ganda ng kanta mo, live one day at a time, dear Jesus. Give me strength. May gano'n, di ba? To do everything. Sabi ng gano'n eh. Ay, napakanta tuloy lang. Ayun na, replace devotion with activity. Delikado rin yan. Busy sa kingdom, pero hindi busy sa kingdom. Maraming ganong Kristyano, pag malabo ng gawain, may outreach kami ko, may salvini ko, no? Pero mga good things na, di ba? May ano to, may Bible study. Pero yung, kumusta yung daily devotion sa Panginoon? Pag-isip mo sa umaga, pagkatuloy mo muna ang Panginoon mo sa panalangin, ano ha? Baka may mensahe para sa sa'yo, hindi mensahe yung sa message sa cellphone mo. May mensahe ang Diyos sa'yo sa Bible, sa mga Lord, pray ka muna. Pagtuloy mo na ako habang binabasa ko ng salita. Yan ang priority natin muna. Kaya tayo sumasablay eh. Di ba, ayaw naman natin sumablay. Kasi pag sumablay ka, ganito, alam niyo mga kapatid, ang pagkakamali lang ang inuuli. Sayang ang oras, sayang ang oras. Maraming sayang din ang umali at pagkakamali. Ganon din sa buhay Kristyano. Mabakansot tayo. Sayang yung opportunity na sana ginagamit mo tayo ng isang ministry. Hindi mo natin pwedeng sisipin ng Diyos. Tayo din naman may tawa. Amen? Yan. Okay? So, yun. Paano how to focus in serving God? Choose intimacy over activity. Yan ang priority. Parehong mabuting bagay. Mabuti yung aktibo ka sa gawain. Pero, mas mabuti na intimate mo ang relasyon mo sa Diyos. Kasi yun ang priority mo. Yun ang mahalaga sa'yo bilang Kristyano. Di ba, anak ka na ng Diyos? Kapag tayo nag-pray tayo, Ama, salamat po. Di ba? Nagsusumbong tayo madalas sa Diyos, di ba? Saan pong nare-release yung mga kabigatan natin, di ba? O, ngayon, pag nag-pray tayo, Lord, pagkatiwala ko na sa iyong maghapon, bagamat meron tayong kapalisan, guided ka na. Alam mo, pinahintulutan mo na, ang Diyos naman kasi hindi manghihimasok yan eh. Nire-respeto niya ating free will. Pinagkatiwala mo na sa atin, of the day, balikan mo. Tingnan mo kung ginawa ng Diyos sa buhay. Pupurihin mo siya. Sana practice yung mga little things na yan, marami din yung pag-naipon mga kapatid. And eventually, magiging habit mo yan. Diyan ang gugrow. Hindi sa malaki agad na bagay. Yan. So, eliminate unnecessary distraction. Kung mga ka-distract, ngayon ang popular distraction ngayon, cellphone. Sorry for the word. Necessity ang cellphone. Pero pag mali, yun, tumauli ang aso ko question. Pag mali ang gamit natin, kapag hardful din yan. Maalala ko lang, kasi 3 days ako sa Pangasinan, meron kami NCP, 3 days training. Meron kami isang kasamang chaplain doon na babae siya, ophthalmologist siya. At yung nga, sabi niya sa akin, kasi ano bang problema mo, Chap? Ano pagka long reading, nagluluha-luha ang mata ko, ay, alam niyo, Chap, captain of course, yung ano kasi, yung cellphone, malakas ang radiation na. Dapat kasi, limitahan mo rin pagpapasa mo. Kasi, at pahinga mo yung mata mo, tumingin ka sa mga green, mga place, katulad mountain, mga ganyan, para i-relax mo kayo. Kasi mga nerve mo dyan sa mga sa mga mata mo, may stretch out yan eh.
Nanginginig yan. Tensyonado siya eh. Ha? Oo. Ganun din tayo. Yung mga lesson importante. Meron pa nga doon na illustration. Yung empty glass. Tapos nalagyan niya ng 3 patatas yung baso. Tinanong niya kami, puno na ba itong baso? Hindi pa po, kasi may mga hawang pa, di ba? Tapos nilagyan niya ng mani. Puno na ba? Hindi pa rin. Tapos nilagyan niya ng mga asin. Puno na ba? Hindi pa rin, di ba? Tapos sabi niya, sige, hindi ko na ibubuhos ng tubig. Kasi ibubuhos niya yung tubig eh. Yung palang mapupuno yun. Ano-ano person? Yung mga patatas na yun, it represent yung mga mas mahalaga sa buhay mo. Halimbawa, ang Diyos, ang iyong kalusugan, ang iyong pamilya. Ha? At yung mga mani, it represent yung mga parapete mo, mahal mo rin yun, di ba? O, di ba? At yung mga yung mga asin, it represent yung mga some other stuff in your life. Okay? Hindi mo masyado. Okay? So ngayon, pag binuhos mo yung tubig doon, ano ang madidissolve? Patatas ba? Mani? Di ba yung asin? Yan ang ibig sabihin nito. Yung mga distraction sa buhay mo, unnecessary, i-dissolve mo na. Nakaka-distract eh. Iayaw mo pang iwaklit. Keep holding ka pa rin. Nakaka-distract siya. That's the important. Mahalaga ang ating mga kalusugan, ang ating mga Diyos. Mahalaga ang ating pamilya. At mahalaga din ang paglago natin sa mga kapatid. Okay. So, to summarize mga kapatid, Christian fail to grow due. Ito ay saysay natin. Lack of commitment, failure to apply truth, superficial faith, lack of accountability, cultural Christianity, lack of desire, distraction. Okay? So, itong interpretation mga kapatid. The struggle with sin is real, but defeat is not inevitable. May iwasan natin na huwag natin tanggapin na nasa laman pa tayo. Minsan may narinig ako, hindi wala kahit Kristiyano na tayo, sinner pa rin tayo, para tinanggap mo na, Oo, may struggle. Yes, may opposition, may pressure. Pero it doesn't mean na tayo ay kaluluwa. Amen? Huwag natin kaluluwa. On the other hand, ang ating nature, meron tayong divine nature na pinagkait ng Holy Spirit. We can say no. At we are expectant of victory sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. So growth requires intentional obedience and surrender. Amen? So the church provides good, but personal transformation requires response. Sa panawagan ng Diyos, ano ba? Ano ang response mo? Mag-uubay ba tayo? Masusurrender ba tayo sa Panginoon? Kinakausap ko ng Diyos sa punto yun, sa area na yun ng buhay ko. Amen? Ano ang response mo? Hindi ko alam kung hanggang saan umabot ang salita ng Diyos. May umabot. Ay, inabot ka ng Diyos. Saan ka naroon? Ano ang response mo, kapatid? God is waiting for you. Amen? Pinakausap ka ng Diyos. Sumunod ka sa panawagan ng Diyos. Hindi kildo yung Panginoon. Gusto niya lumako ka sa panawagan. Gusto niya magamit ka. Yung full potential na may bigay mo sa Diyos. So, umaga ito, ang Diyos ay umusap sa iyo. At lagi nating patandaan, mga kapatid. In 1 Corinthians 10:13, there hath no temptation taking you, but such is common to man. But God is faithful, also make a way to escape. So the silent struggle can be overcome because God is faithful. Amen? Amen. Yan po ang mensahe ng Diyos sa atin sa umagang ito. Ulit ang ali na. God alone again. To take this God. Amen.